Ano nga ba ang magiging reaksyon ng buong Pilipinas, lalo na ang mga dilawan, pulahan at mga sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ito'y makitang nagpupulburon? Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y ilalabas na pulburon video ng Pangulo na magiging mitsa ng pagbagsak ng mga Marcos. Malapit na raw itong ilabas ayon sa kritiko at vlogger na si Maharlika. Mapaparesign daw dito si PBBM at paniguradong kahihiyan ang idudulot sa pamilyang Marcos. Kilalang galit ang mga Duterte sa mga drogista, kaya naman kung totoo itong video na ilalabas nila Maharlika ay magkakaroon ng lamat ang VP at ang Pangulo. Baka manguna pang mag-imbestiga si VP Sara patungkol dito. Posible rin na si VP Sara na ang mamumuno kung sakaling mapatalsik si PBBM. Posible rin na si VP Sara ang mamumuno sa bansa sakaling mapatalsik na si PBBM na tinatawag nilang kuting ng norte. Kayo mga kababayan, ano ang magiging reaksyon mo sa usaping ito? So, sino ang may mali doon? Si Maharlika, itong mga Jotang Genemes. Eh di sila, dahil sila yung nagnanakaw ng pera ng bayan. Bakit galit na galit sa akin yung Malacanang? Gusto nila akong gurgurin. Bakit? Kasi the moment na lumabas ang pulboronic video or mautas na si Kuting, then that's the end of their kahayupan. Yan na yung katapusan ng kanilang pangangamkam, katapusan ng kanilang mga nanakaw sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Andyan sa gobyerno ang pamilya ni Kuting, Ledesma, Romualdez, Araneta, nandyan lahat. DSWD, ilan ang kamag-anak dyan? Nandyan si Pinky Romualdez, andyan si, I forgot, yung nakilala ko si Ledesma. Di ba? Yung asawa ni Little Amy na Junakis ni Kuting. Oh, nandyan sa gobyerno din. Lahat sila inuubos pera nyo. Lahat sila mga palaga, inappoint ni Lisa, inappoint ni Kuting, lahat ng mga kamag-anak nila na papakikinabangan. Hindi naman lahat na 100% from the Edralin and from Araneta, but mostly dito sa Araneta and Romualdez, inappoint nila para makasabwat sa pagnanakaw. Then, kung makaarting hinayupak na Lisa Smugs, nung tinira nila si Vic Rodriguez dahil nag-appoint ng ganito related sa ganitong chuchu, conflict of interest. Pero lahat ng ginagawa nila, conflict of interest. Nag-appoint ka na smuggler. Giatay, di ba? Nag-appoint ka ng Michael Ma. Asa na? Asa na kayo, men in uniform, ha? Nasa na tayo? Paso-paso ngayon, sabi ko. Ayun na bago ako mag-vlog. Sabi ko dito. Sabi sa akin ng mga palangging ko dito. Mama, huwag ka na mag-vlog. Ingay mo, Paskong Pasko. Sabi ng hitad dito na isa. Huwag ka na mag-vlog. Sabi niya, wag ka tsaka, sige mag-vlog ka, carry lang. Pero wag ka magmumura, wag ka magagalit kasi Pasko. Sabi ko, okay, I promise. I promise. Sabi ko, hindi ako magmumura. Sabi ko, tapos sabi niya, ikaw pa. Anyway, ayan, sira na naman ang pangako ko dito sa loob ng bahay. Baka mamaya maboljak ako pagkatapos ng vlog na ito. Yun ang malupit yung boljak sa loob ng bahay. Okay? So, mga kababayan, sabi ni Uniwise, lifestyle check ang PDEA at Kamag-anak Inc. Ayun na nga, kaya takot na takot sila ngayon dahil the moment na lumabas ang pulboronic video, yung pulboron video, tapos na. Imagine anong kayo, whether you are pula ngayon na minumura mo ko, kung sino man ang sinuport, dilawan ka man o ano man yan, ano ang magiging, ito, tanong ko sa inyo, pag lumabas yung pulboron video, tapos nakita nyo si Kuting na, ganon si Kuting. Lisa, kunyari, ganon lang. Lisa, more. Pulburon pa more. Ano yung magiging feeling ninyo? Ano yung una-una nyo? Sige nga, ano yung una-unang papasok sa isipan nyo? At ano yung magiging mamumutawi sa iyong bibig? Kapag nakita nyo si Pulboronic, si Kuting ay gumaganon. Pulburon pa more. Come on. Kailangan ko ng comments yung mga palangga. Sana makita namin yung video. Okay. Ako din excited palangga. Resign, sabi ni Lucci Melchor. True, di ba? Pero, di ba sabi ko nga dun sa, in-expose ko sa inyo the few days ago, na papayag si Kuting na mag-resign.
but sa kasunduan na i-make sure nila na kapag nag-resign siya, hindi si Sara Duterte ang mag-take over, kundi si Tambaluslos. Yun yung agreement, yun ang gusto niyang mangyari, yun ang gusto mangyari ni Lisa Smugs. Parang nga naman tuloy-tuloy. Siyempre, kung si Sara o ibang tao, let's say for example, ako, kunyari, for the heck, kunyari, sabi ni Wildflower, mag-patch, ganun daw. Oh, you'll never know. Kunyari, ako yung pumalit. O, wag na para wala ng politika, kunyari. Kunyari lang naman. Kunyari, ako ang papalit. Siyempre, iimbestigahan ko lahat. Diba? Talagang, kung pwede nga lang, jitayin ko silang lahat. Jijitayin ko ng bonggang-bongga at nang magkapagbayad sila sa kasalanan na ginawa nila sa taong bayan. Diba? Kaya yun po ang atake ng atake kay Duterte, sa mga Duterte, para matanggal nila si Inday for whatever reason, kung ano man ang paraan na gagawin nila. Andiyan na nga yung ICC. Yun ang gusto ni Kuting at ni Lisa, na okay lang na mag-resign si Kuting later on kasi tamad nga. May nagtatantrum, may moment nga siya na kapag tinatamad siya, nagkukulong siya sa kwarto. Ayaw niya lumabas, hindi niya kayang iharapin yung challenge ng pagiging presidente. Well, in the first place, hindi naman siya ang presidente, kundi si Ahas. So, yun po ang kanilang strategy or plano na si Sara, ibagsak si Sara, impeachment o kung ano man, para si Tambaluslos ang mag-take over at nang hindi makita yung mga paper trail, yung mga bakas ng kawalanghiyaan nila, yung pag-transport ng pera sa offshore account, yung pagpapanalo sa loto ng mga kisihodang pinagtatakpan ng mga mukha. Pero, sila-sila lang yan. Tignan mo, ni isa sa Senado Kongreso, walang naglakas ng loob na imbestigahan ang every other day na nananalo sa loto. Bakit? Takot. Or nabubusala ng bunganga, lalo na yan si Chairperson Lito Lapid, dyan sa Committee on Games and Amusement. Siya dapat mag-initiate. Pero hindi nga natin nararamdaman, di ba, na siya ay senador. You challenge him. Comment kayo, ay Lito Lapid, kilala mo ba si Maharlika? Imbestigahan mo daw ang anomalya sa loto. So kaya gusto nilang tigihin yung career ni Sara at ng mga Duterte. Kasi sino ba ang ngayon, so far, at this point in time, mga palangga, ang merong, kung mag-election tayo ngayon, sino ba ang malakas na kandidato, di ba? Si Sara. Okay, si Sara ba, si Tambaluslos ba mananalo kay Sara? Siyempre hindi. So yun yung reason kung bakit yung 125 million na yan, dinidikdik si Sara. At yung SMNI, di ba, alam nyo na yan, sinuspend, tinanggalan ng platform si Duterte, si Pangulo Duterte, tinanggalan ng platform si Badoy, si Ka Eric. Hindi ba malinaw sa inyo na ginagawa nila ito para sa kanila, i-secure nila ang Malacanang, ang administrasyon, para hindi ninyo makita ang kanilang kawalanghyan. Last year pa lang, mga palangga, inaaratay na yung boses ko. 'Di ba? Andiyan yung nagkakasakit ang alindog ko, na malat-malat ang alindog ko, pero di ako tumitigil. Last year pa lang. In-expose ko sa inyo ang unang-una, maraming unang-una. I think December or first quarter of the year. Na si Dark Choco Lagdameo na bumili ng 1 billion na bahay sa Forbes Park. Wala pang isang taon si Kuting. Okay, yun ay nakarating sa atin, ipinadala ng ating puting ahas. Tapos ang kanyang asset is only 100 million pesos. Paano ka makakabili ng 1 billion na bahay sa Forbes Park kung ang asset mo 100 million? Negative ka pa ng 900 million. See that? Ano pa? Lahat nagbilihan ng bahay. Ultimong mga makeup artist na nakapaligid kay Lisa Smugs na ayon nga sa mga makeup artist nila ay ang hirap ng make-upan dahil showing it bells talaga. Okay, mga makeup artist nyo sa likod, akala mo Lisa hindi ka ino-okray ng mga yan. Hirap na hirap ka raw, hirap na hirap ang mga makeup artist mong make-upan ka.
Dahil yung mukha mo, corduroy. Pero they're there para sa pera. 'Di ba? Kumikita sila eh. So yan ang katotohanan mga kababayan. Mga makeup artist ha, baka kinakabahan na kayo. Baka matanggal kayo ni Lisa Smugs. Well, siguro dami yun na rin naman pera. 'Di ba, Jay? Ako nga ako nga naghatid ng Gucci mo, Jay, 'di ba? Sa iyong kondo na pinibigay ni Avel. Kaya wala kayong maipagmamalaki dahil kilala ko ang mga pagkatao nyo, ang kabulukan nyo kasi witness ako. Lahat kayo, ang Pilipinas, puro lagay, putang ina. Lahat, ganon, i-push mo ako dyan. Bibigyan kita ng ganito na ganyan. Bigyan ng Gucci, bigyan kita ng LV, bigyan kita ng pera, ganyan, di ba? Last year pa lang, kumita na kahit walang posisyon sa government. Jay Santiago ng PPA, 4 na bahay ang pinatayo. Yeye Vivas, na imbornal yung Junganga, nakabili ng bahay. Chief of Staff ni Sandro. Okay? At sino pa at marami pang iba, even Assistant Secretary sa PCSO, lahat ng mga hinayupak may mga bahay. How ka, mga kababayan, makabili sila ng bahay, ang sweldo nila, sabihin na natin itodo natin, 300,000. Okay? I believe yun ang level ng secretary, cabinet. Paano ka makakabili less than a year? Sa isang June bumeso si Kuting. Nag 1 year no nakaraang June, magto 2 years na. I hope abutin pang hinayupak. So that's like what? 3 times 10 sa 300. Exaggeration na yan. That's only 3 million. Diba? Paano makakabili ang sweldo mo 3 million, bibili ka ng bahay na 18 million, 20 million, 100 million, 1 billion. Katulad ni Dark Choco, magkano lang ba sweldo niya? Kaya, mga palangga, talagang wala silang awa. So, kaya ngayon, gusto nila akong gurgurin. Gusto nila akong patahimikin. Kasi nga naman, pag napatahimik na nila ako, huwag kayo tumigil. Hindi alaw ng Diyos yan. Kakampi natin ang langit. Di ba? Hindi magwawagi ang demonyo, mga kababayan. Naniniwala ako na gagabayan talaga tayo hanggang sa dulo. Ipapanalo natin tong laban natin lahat. Kasi ang laban natin hindi kasamaan, kundi laban para sa kapakanan ninyo. Sabi ko nga, ano ba napapala ko dito, di ba? Ito, death threats. Lahat ng mga pangbabato nila sa akin, inalintana ako ba? Hindi. Kasi ang power ko dito, wala man akong perang ninakaw sa bayan na para gamitin ko, magbayad ako ng trolls, magbayad ako ng gano'n, hindi ko nang inisip sa buhay ko yun. Ang aking power na meron ay katotohanan. At of course, kasama na alindog natin dyan. Di ba? Yung sinseridad mo sa tao. Yung totoong nanggagaling dito. Napansin mo, yung mga pinagbabayar nila mga vlogger, di ba? Pag nabayaran na, tapos na wala ng gana na magsalita about magpapabango kay Kuting. Kasi nag-expire yung kanilang pakikipaglaban kunyari kay Kuting o sa katotohanan, which hindi naman totoo, kapag hindi na sila binabayaran. Ako, nag-expire ba ako ang pakikipaglaban ko sa katotohanan sa ating lahat? I started 2015. 2016, si Kuting, hanggang sa kaduluduluhan last year, sinuportahan ko yung hinayupak na yan. Sa pangarap ko na iayos ang Pilipinas. Mukha nga ako siya nga eh. Sabi nga ng mga, di ba, at yun ang nakakapalo sa akin. Sabi ko, pag naging presidente na si Kuting, uuwi na lang ako sa probinsya at magba-farming na lang ako. Yeah, yun talaga gusto kong gawin. Kasi parang gusto kong tulungan yung gobyerno, mag-tree planting, livelihood chuchu. Alam mo, dumating ako sa point. I have a friend in the Philippines. Ito, hindi ko lang kasi kayang, I don't have money. Alam mo dati, nung nag-uusap kami, ang gusto ko pa nga gamitin itong project na ito, nasasabihin na ito ay kay Kuting. Ganun ako kabudol, kapabubudol nila sa akin. Ano yung livelihood program? Ang sabi ko dun sa friend ko, classmate ko, high school. Ang sabi ko sa friend ko, alamin mo sa mga barangay na yan, mag-hire tayo ng mga, kunyari, yung gumagawa ng tosino, longganisa, mga ganon. Sabi ko, ilapit natin yung serbisyo sa tao. This is before
pang naupo si Kuting kasi gusto ko nga simulan ko para sa akin na ano ba yung matutulong ko bilang Pilipino na nasa abroad. Sabi ko sa kaibigan ko, gawin natin, maghanap tayo ng community tapos na eto, tuturuan natin sila kung paano gumawa ng ganito, ng ganyan, then magpaparaffle tayo ng mga, let's say, oven, o paggawaan ng mga siomai, siya, mga ganon. Kaya lang pinakompute ko doon sa kaibigan ko, hindi ko kaya mga palangga. Tapos ili-level ko pa ilalagyan ko ng label na pangalan kunyari galing kay Kuting. 'Di ba? Dahil yun yung support ko sa kanya. Budol na budol ako nung time na kasi akala ko talaga para sila sa pagbabago. Hindi ko rin nagawa yun kasi hindi ko kaya i-sustain yun, mga palangga. Eh, dami ko ng Jotang Genemes, di ba? Yun nga ang tira nila sa akin, di ba? So, ang mahal din kasi ng mga oven-oven. But yun yung mga dreams ko sa bayan ko na yung kung gusto mong ilapit ang serbisyo, napakadali. Kukunin mo lang yung demographics ng isang barangay. Kung talagang gusto kayong tulungan. Di ba? Yung mga walang trabaho, nakikita naman yan sa barangay. Sino yung mga housewife dito? Sino yung mga lalaking walang trabaho? Then ilapit mo yung serbisyo. O ano ba, carpentry? Ano ba ang kailangan dito? Ibigyan mo ng skills yung mga nanay, di ba? Yung mga nanay na sa loob ng bahay, di ba, nag-aalaga ng anak, baka pwede sila magtahi-tahi, magburda-burda, o whatever. Kung ano man, anything na pwede nilang pagkakitaan habang asawa nila nasa bukid o sa construction, yun yung mga gusto kong gawin sana na akala ko palangga, magagawa ko sa panahon ni Kuting na ilalapit ko sa kanila yung mga project na yon, hindi ko kailangan gawin yun eh. Kumbaga, ito si Barangay 1. Oh, Lisa, 'di ba Lam? Kasi yun ang tawag ko sa kanya. My first ahas Lam. 'Di ba? Ito si Barangay 1, ito kailangan nila. So dito 200 pala dito, walang trabaho, baka naman pwede. Oh, i-forward din na hindi ko kailangan gawin na ako mismo, 'di ba? Pwede kong kahit nasa Amerika ako, ibibigay niyo yung information sa akin. 'Di ba? Barangay Pag-asa kunyari. Oh. Yun lang yung pwede kong maitulong kasi may pera naman yung government eh. Yung mga sinasabi ko na mga lutuan, mga steaming na mga siopaw, mga what do you call it? Siopaw, siomai, mga ganon. Barya lang yon sa ninanakaw ng mga hinayupak na yan. Tignan mo. 400 something billion, 400 plus o 700 plus ba? Yung unprogrammed funds. At kung ano pa mga kakadyotahang funds. See that? Yung napakasimpleng payak na pangarap ko sa mga barangay. Doable yun. Hindi kailangang mamalimos ng mga taong bayan every Pasko bigyan nyo ng 5 kilong bigas, 2 sardinas, 1 noodles, yung mga ganon. Hindi kailangan mamalimos ng Pilipino kung ibibigay ang serbisyo sa kanila. Yun ang akala kong gawin ni Kuting. Kaya ganito ako palangga, gigil ako kahit Pasko. Gigil na gigil ako sa kanila dahil yung pangako nilang ibangon, hindi nila ginawa. Mukha akong syunga. Ano sabi ng mga kaibigan ko dito? O sabi ko sa'yo, mama talagang wag ka na magtiwala kay Marcos eh. Yung mga friends ko dito, mga friends ko na they're busy, hindi sila nakakasama doon sa rally ko kasi they're not really into politics. Pero nagbabasa sila, nakikita nila yung pangyayari. Hindi lang sila katulad ko. So yan, di ba? Tapos sabi ko nga, nagkamali ako eh. Hindi, actually sabi ko nang ganun. Akala ko ibangon, pero sila ang nagkamali. Sila ang nambudol. So yun mga kababayan. Kaya masisisi niyo ba ako kung bakit ako gigil? Gusto kong tirisin na parang garapata at mga kuto yung mga hayop na yan. Dahil billions, trillions of pesos ang pwedeng ibigay sa inyo na mga programa. Ulit-ulitin ko. During the meeting de Avance, ilang mga supporter ni Kuting, supporter ko, na umiiyak, bumubulong sa akin. Doon sa event na yon, Miss Marlica, sana po makapagtrabaho na kami. Sabi ko, magkakapagtrabaho kayo niyan, antayin lang natin. Gagawin ni BBM yan. Sabi ko, so ulitin ko, instrumento ako ng kabudulan ng gobyernong ito. Kaya ayoko maging forever instrument ng pambubudol nila. The reason why I speak up, kaya nga ipinanganak ang maraming puting ahas kasi pare-pareho kaming nararamdaman. Actually, ako, maliban sa yung nakita ko ng 2 mata ko, sila on the ground. Nandoon nakikita nila, naririnig nila. Like si Attorney Glenchong. Nakita niya na sinakal yung empleyado ni Lisa. 'Di ba? Sinakal ni Lisa yung empleyado niya dahil na
putol ang internet o na-disconnect yung kable, something like that. Diba? Pinag-usapan namin kagabi. Yung mga, what do you call it? Makeup artist. Okay? Yung iba doon. Diba? Ilan ang dinuraan ni Lisa? Meron doon ayaw lang magsalita kasi natatakot maapektuhan ang negosyo. Kasi gigipitin ni Lisa Smugs. Oh, 'di ba mismo nga si Kuting sinapak niya doon sa eroplano. Harap-harapan nakikita ng mga cabinet. Gusto niyo pa rin yung ganitong klaseng mga demonyo sa Malacanang? Again, pinupukaw ko ang inyong damdamin kung may pagmamahal pa kayo. Dahil wala pong isa po ako, mga kababayan, isa ako sa magpapatunay sa inyo na kung vested interest lang ang ginusto ko, nakita nyo naman, nakakasama ko na yung mga nayupak na yan. Sila ang lumapit sa akin. Hindi ako lumapit sa kanila nung sila ay, hindi pa hindi pa nabubudol yung mga Pilipino, di ba? Meron pa nga si Kuting na sinend sa akin video na nagpapasalamat siya sa akin. Tapos ang hanapin ko lang yun sa mga susunod natin vlog papakita ko na nagpapasalamat siya. Sabi niya, Maharlika, maraming salamat. Sabi niya, congratulations on your 300,000 subscribers on YouTube. Buti ka pa. Sabi niya, kami, pinapangarap pa lang namin yan. Sila nagbibigay ng video sa akin nun. Never ako nanghingi na, Kuting, mag-video ka naman para naman maging makilala ko ng mga tao. No! Kayo ang lumapit sa akin, mga niyupak kayo. Kayo ang dumikit sa kay Maharlika. Never akong dumikit sa inyo dahil wala akong kailangan sa inyo. Makakakain ako, mabubuhay ako nang hindi ako nanghingi sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga palangga, kung vested interest lang, kung gusto ko lang kumita ng galing sa pagnanakaw, hindi na ako nagsalita. Dapat nagkiskipay na lang kay Lisa Smugs at mag-uto-uto ka na lang para kang asong julol na sulunukin lahat ng kahayupan nila. Pero tumayo ako sa tama. Kasi hindi yun ang pangarap ko sa bayan ko. Sabi ko nga, bago sana ako pumikit sa mundong ito. Alam ko, hindi natin mazizero out ang kahirapan, pero at least man lang, marami tayong maiahon na mga tao naman na deserving na gusto lang magkatrabaho. Ang daming walang trabaho. Ang dami kong nare-receive na message sa aking email, lahat, Instagram, TikTok, lahat ng Facebook. Ano magagawa ko? Wala akong power. Pero sana, kahit wala akong power, kahit wala akong pwesto sa gobyerno, hindi naman ako nangingi ng pwesto at hindi nga ako qualified, ang gusto ko sana na kapag nag-message kayo, Miss Maharlika, ganyan problema namin sa Hong Kong, problema sa Japan, copy-paste, boom! Isa po forward ko sa kanila, then susolve nila ang problema ninyo. Yun yung power na gusto ko. Pero, simula nung nakaupo ng mga buwakan ng ina, ni isa sa inyo na lumapit sa akin, na inilapit ko sa gobyerno, walang natulungan. So kuting-kuting pa rin ako? 'Di ba? So yun. Kaya ngayon, naaalarma sila dahil nga hindi na-anticipate ni Lisa Smugs. Akala niya kasi, mga kababayan, si Maharlika hindi na magsasalita. Kasi Shongabels yan, Marcos pa rin yan. Kasi ang mga hayop na to, pinapalabas nila na tayo pa ang may utang na loob sa kanila dahil dumikit tayo sa pangalan nilang Marcos. Yan po ang pinapakalat nila dyan sa loob sa Malacanang na parang kailangan magpa-thank you pa tayo kasi magpa-thank you pa ako kasi kaya ako nakilala dahil sa mga Marcos. Julul! Kaya ako nakilala ng tao, sinuportahan ako ng tao dahil sa Balikbayan. Baks panahon pa ni Noynoy, wala ka pa sa picture, Kuting. Lisa, wala pa kayo sa picture. Wala nga yung mga birthday nyo nga na, birthday nga ni Kuting, wala nga mga bisita noon, pa konti-konti lang, dahil sinusuka kayo ng mga alta. Kaya lang naman sila dumidikit ngayon dahil what? May power kayo para what? Permahan, ang budget, ang mga, mga kontrata, Kasi nakikita nila na pwedeng permahan ni Kuting at i-push ni Lisa Smugs. 'Di ba? Kaya wala kayong utang na loob sa taong bayan kasi nga palangga, tayo pa daw ang may utang na loob sa kanila kasi dumidikit tayo sa pangalang Marcos. Parang ang sa madaling sabi, ang gusto nilang palabasin, kaya ako nakilala dahil sinuportahan ko yung mga Marcos at dapat may utang na loob ako. Hindi mo mabuha ka ng inang to mga to. Paskong-pasok ko, ginigigil ako.